Welcome sa first exam level problem ng ES11. Bago natin i-discuss yung problem, discuss muna natin yung nature na magiging exams nyo sa ONCE. So, kung hindi pa sinasabi sa inyo, ang ES11 long exams ay 2 hours in duration at consisting of 4 parts. Isang 10-item multiple choice at 3 problems na isa easy, isa average, at isa difficult. So, dito, di ba 2 hours siya, na siguro i-strategize nyo na bawat part 30 minutes para masisigurado nyong matapos yung long exam nyo. So, dito sa problem na i-discuss sa video, para siyang, kung titingnan dito, isa siyang easy problem. So, kung easy problem siya, siguro dapat i-strategize nyo na matapos siya in 10 to 15 minutes para more time kayo para mag-solve ng average at difficult problem. Tingnan naman natin yung problem mismo. So, sabi dito, Mike is nearing completion in assembling his robot. He needs to exert a 408.75 Newton force on the pulley cable to lift the robot's head, which is 50 kilograms, to attach to its body. Letter A, draw the FBD of the robot's head. And letter B, determine the tensions in the 4 cables. Assume pulley E is frictionless. Hayaan ko muna kayong mag-solve mag-isa. Tapos, pause nyo muna yung video and pag ready na kayo, play nyo na. So, discuss na natin yung problem mismo. Ang problem na to ay, kung makikita nyo, isang 3D force problem. Kung saan given ka lang ng mga forces, tapos i-determine mo lang yung isa o dalawa or mga 3 components ng mga cables. Kunyari, ito force, de-determine mo lang yung tensions ng cables na to. Walang moments involved, walang couples involved, so forces lang. Kaya siya parang easy problem sa exam. So yung steps para i-solve yung 3D force problem ay points. Ano bang ibig sabihin ng points na yan? Ibig sabihin, ipa-plot mo muna o ililista mo muna lahat ng points involved sa problem na to. So, makikita natin A, B, C, D, E. Lista mo muna. A, siya ay negative 4, 3, 12. B, siya ay negative 4, negative, or 3, and positive 12. Sa C naman, meron kang 0, 3, 0. Sa D, meron kang 0, 0, 0. At sa E, meron kang 4, 3, 0. So, yan yung first step, which is points. Ang gagawin lang is i-label o ililista nyo lahat ng points involved sa exam or sa problem na to. Next naman, sabi sa 3D force problem steps, yung step 2 ay forces. So, from points, gagawin mong forces. So, paano ba gawin yun? Diba, sabi nga sa lecture na pagka forces o pagka vectors, ang kanyang notation ay final minus initial point. So, kunyari sa cable na to, cable AD, ang final point, dahil ma-determine mo na pag ganito yung force ng AD, dahil nga pag ropes yung pinag-uusapan natin, palagi siyang nagpo-pull. So, ibig sabihin, ang direction ng cable na to is pag ganito. Kaya nga kasi hinihila niya yung head ng robot. So, i-determine muna natin ano ba ang vector notation ng AD o yung DA. Ano ba ang final point niya? A. Ano yung initial point niya? D. Final minus initial, F, DA. Final minus initial ay 4, negative 4 minus 0, negative 4, 3 minus 0, 3, 12 minus 0, 12. Ganun din sa ibang cables. So, DB, DC, at DE. Same process lang. F, DB. Meron kang negative 4, 3, and negative 12. F, DC, meron kang 0, 3,
0. At FDE, meron kang 4, 3, and 0. Next naman, so ito yung step 2, which is forces. Next naman, next step, sinasabi dito na unit vectors. So, from forces, gagawin mong unit vectors sila kasi hindi naman necessarily ito yung magnitude ng force dA sa x, sa y, sa z. Kailangan mo muna gawing unit vectors sila. From forces, paano gagawing unit vectors? Ang gagawin, syempre, is kunin muna yung magnitude ng bawat force na sa problem. So, kunyari, sa step 3, unit vectors, sa force dA, paano gawing unit vector yan? Calculate nyo muna ano ba ang magnitude ng FDA. Makikita yan, makakompute yan gamit ang square root of yung kanyang component. So, square root of 4 squared plus 3 squared plus 12 squared. Makukuha mo na ang sagot dyan ay 13. So, ibig sabihin, lahat ng components na yan, i-divide mo by 13. So, ang notation ng FDA ay, nangyari sa DA, ang notation ng vector ng FDA ay FDA, which is yung magnitude ng mismong force ng cable DA, times yung unit vector niya, which is negative 4 over 13, dahil nga ito, over yung magnitude ng vector, which is 13, 3 over 13, at 12 over 13. Next naman, sa DB, ganun din, same steps din. So, mumultiply mo yung magnitude ng FDB by yung unit vector ng vector na to. So, square root of 4 squared plus 3 squared plus 12 squared ay 13 ulit. So, parang same lang sa FDA. Nag-iba lang yung, yung magnitude ng 12. So, negative 4 over 13, 3 over 13, at negative 12 over 13. Next naman sa FDC. Meron kang yung magnitude ng FDC times yung unit vector nito. Unit vector ng 0, 3, 0, paano makakompute yan? Same din, square root of the squares ng components niya. So, square root of 0 squared plus 3 squared plus 0 squared equals 1. Di ba tama? So, ang mangyayari doon, FDC times 0, 1, 0. Next naman, yung FDE, meron kang yung magnitude ng FDE times yung magnitude ng unit vector or yung unit vector ng FDE. So, square root of 4 squared plus 3 squared, meron kang 5. So, bawat component ng FDE, i-divide mo by 5. So, FDE times 4 over 5, 3 over 5, at 0 over 5. So, ayun, na-compute na natin lahat ng unit vectors ng mga forces sa problem na to. Next step daw, anong sabi ng next step sa 3D force problem? Summation of forces of X along Y at along Z dapat equal sa 0. Set up, ang ibig sabihin nito, set up na muna natin yung equilibrium equations gamit yung unit vectors ng mga forces na nasolve nga natin. So, step 4. Step 4, meron kang equilibrium equation. Along X muna, ano bang mga forces na makikita natin? So, along X, dito sa unang vector na to, negative 4 over 13, summation of forces along X, meron kang negative 4 over 13 times FDA
minus 4 over 13 times FDB plus 0 FDC plus 4 over 5 FDE. Equal siya sa, saan ba equal to? Sa 0. So, next naman, summation of forces along Y. Meron kang 3 over 13 FDA plus 3 over 13 FDB plus FDC or 1 FDC plus 3 over 5 FDE. Pero kung makikita mo sa problem na to, meron pang forces na nag-a-act sa, kunyari sa joint D. Yung mga forces is yung cable na to, yung cable na to, yung cable na to, yung cable na to. Tsaka kung mapapansin nyo, along Y, dun din nag-a-act yung weight ng robot head. So, i-include natin dapat yan sa equilibrium equation. So, imbis na ito lang, 4 lang na components, meron ka pang isa na minus, dahil nga negative sa negative y-axis nag-a-act yung weight ng robot head. Meron kang minus 50, dahil 50 kilograms yung robot head times 9.81 equals 0. Next naman, summation of forces along Z. Meron kang 12 over 13 FDA minus 12 over 13 FDB plus 0 FDC plus 0 FDE. Equal siya sa 0. Next naman, after na natin ma-set up, solve na. Solve yung systems of linear equations. So, dito, ay, makikita natin na pala na ilan yung unknowns? 1, 2, 3, 4. 4 na unknowns, pero 3 equations lang. Ibig sabihin nun, kailangan natin makahanap pa ng isang kaya nating isolve yung unknown. Makikita natin sa FDE. Dahil nga, FDE, ito yun yung pinupull ni Mike at sinasabi na si Mike nag-exert ng 408.75 Newton force sa cable na to. Ibig sabihin, madideduce mo na 408.75 newtons din ang FDE. So, bakit ganun? Draw muna natin yung pulley. Ito yung pulley, FDE. Ito yung D, ito yung E. Ito si Mike. Ito yung pinupull ni Mike na 408.75. Dahil nga pag rope, isa lang naman yung magiging tension niya. Kunyari sa isang tali, isa lang naman yung magiging value ng tension niya. At dahil frictionless naman yung pulley, ibig sabihin 408.75 din ang hila ng rope na to. Magbabago lang yung magnitude nila. Kunyari ito, hindi ito magiging 408.75 pag may friction na yung pulley. Pero since wala pa naman tayo sa frictionless pa yung pulley, at ang ibig sabihin nun, 408.75 din ang hila ng rope DE. So, ngayon, i-modify na natin yung 3 equations natin para ma-plug in na sa cycle. So, ang mangyayari, negative sa... So, ganun pa rin. Negative 4 over 13 FDA minus 4 over 13 FDB plus 0 FDC equals negative 4 over 5 times, kasi alam na natin yung magnitude niya, itatranspose na natin siya sa other side. Negative 4 over 5, ano ba ang magnitude ng FDE? 408.75. So, next, summation of forces along Y, meron kang 3 over 13 FDA
3/13 din na FDB, isang FDC, at equal siya sa, kung itra-transpose mo to sa other side, meron kang negative 3/5 FDE, o yung FDE kasi alam naman natin yung magnitude, 408.75 din, plus 50 times 9.81. Next naman, sa summation of forces along Z, meron kang 12/13 FDA, negative 12/13 FDB, 0 FDC, at equal siya sa 0 FDE. Kung itatranspose mo to sa other side. So, from here, pwede na natin i-plug in sa cycle. So, ang mangyayari, so from sa cycle, menu, then A, press A. Tapos, simultaneous equation, press 1. Number of unknowns, since tatlo yung unknowns natin, gawin nating 3. Dito, sabi dito, yung FDA, negative 4/13. FDB naman, negative 4/13 din. FDC, which is 0. At yung answer is negative 4/5 times 408.75. So, negative 4/5 times 408.75. Next, sa equation naman na to, 3/13. 3/13 din. Dito naman, 1. Dahil nga 1. At dito sa right hand side, meron kang negative 3/5 times 408.75 plus 50 times 9.81. Next, sa summation of forces along Z, meron kang 12/13, negative 12/13, 0, at 0. So, para ma-solve yung FDA, FDB, at FDC simultaneously, press nyo lang yung equal sign. Equals, yun. Magiging sagot, FDA mo, FDA, ay equal sa 531.375. 531.375. FDB mo naman equal sa same, 531.375 din. At yung FDC mo 0. FDC mo 0. Ibig sabihin, walang tinutulong yung cable DC sa pagbuhat ng robot head. Kaya 0 yung tension niya. At syempre, alam na natin yung FDB or FDE na equal sa 408.75 dahil yun nga yung ine-exert na force ni Mike sa cable na yun. So, para isulat na yung answer, wait, draw muna pala natin yung FBD ng head ng robot. So, dito meron kang, sa part A, meron kang weight ng robot na 50 times 9.81. Meron kang, ang weight ng robot ay 490.5. Tapos, meron kang FDE. Meron kang FDC. Meron kang FDB. At meron kang FDA. So, dapat ma-imagine nyo na yung FDA, FDB, FDC, at FDE, dahil nga 3D problem yan, pataas silang lahat. As in, binubuhat nila yung robot pataas. So, hindi pababa yung FDA ha. Pataas siya.
So, kasi 3D yung problem, imagine nyo na lang na lahat ito nasa ceiling at ito yung weight ng mismong robot. So, dahil doon, lista na natin sa part B dahil alam naman na natin yung, or nasolve na natin yung mga magnitudes ng bawat tension ng bawat cable. Lista na rin natin FDA, nalaman natin na equal siya sa 531.375 newtons. FDB, equal din sa 531.375 newtons. FDC na nakita natin na equal sa 0 newtons at FDE na equal sa force na ina-exert ni Mike sa cable na to, which is 408.75 newtons. So, ganun isolve ang 3D forces na problem.